Years ago, I remember because part of my duties as Fierce Lady is to fix a room, one room a week in Malacanang. We went to a room and it was full of books, cultural books, heritage books, law books. There were 66,000 books all in all. Some of them were in the floor, some of them were amag. Hello mga guys, alam niyo ba na napakaganda ng ginagawa ngayon ng ating First Lady, Lisa Marcos? Wala lang naman siyang ginawa mga kaibigan, kundi talagang napakasipag niya na every week ay meron po siyang inaayos na room sa Malacanang. At eto nga mga kababayan, napakaganda talaga nito, na-appreciate ko talaga ito para sa isang tao na talagang mahilig magbasa ng libro ay talagang ma-appreciate ito. And mind you mga kabayan, no? Ang mga libro na nandyan po mga kaibigan ay mga historical books, mga libro na noong unang panahon pa talagang dapat ingatan. At sabi nga ng ating First Lady, marami dyan binubukbuk na at baka mamaya inaamag pa at makaanayin. The worst, no? So mga kabayan, alam naman natin na ang Malacanang po ay made of wood. At kapag hindi ito iningatan, guys, napakaluma na po ng Malacanang Palace. At maaring ito ay posible na anayin at kainin ng anay. Kaya napakaganda na sa panahon ngayon ng ating Pangulo Bongbong Marcos ay meron siyang First Lady na talagang nag-aasikaso sa hindi lang sa aesthetic beauty ng Malacanang, kundi talagang asikasuhin at i-preserve ang mga mahalagang gamit at mahalagang bagay sa Malacanang, lalong-lalo na ang mga linggo. Ito ang isang bagay na wala sa past administration dahil sino nga naman ang First Lady nung nakaraan, di ba? At yung umaastang First Lady nung nakaraan ay wala namang concern sa mga gamit sa gobyerno, sa mga gamit sa Malacanang. Diba? Hindi man lang nakuhang mag-renovate kahit isa man lang room at nag-focus ang Duterte administration sa iisang bagay lang, war on drugs, kill, kill, kill. Wala nga sila, di ba, naiambag sa ekonomiya ng Pilipinas, wala man lang naiambag tungkol sa kultura, at walang naiambag sa iba-ibang mga bagay. Puro lang war on drugs, kill, 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 pagpapapatayin ng ating mga kababayan. Guys, hindi yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay isang holistic government na talagang pagtutuunan ng pansin ang lahat ng aspeto, lahat ng areas, lahat ng ahensya ng gobyerno. Hindi lang puro war on drugs, di ba? At isa pa, nagtagumpay ba ang kanyang war on drugs? Hindi naman, di ba? Hindi nga niya natapos. Sabi niya, give me 3 to 6 months and I will solve all the criminalities, drugs, corruption. Pero anong nangyari? Nakalabas na lang siya, natapos na lang ang kanyang termino, pero hindi naman niya natapos. Di ba? Hindi naman niya natuldukan yung mga kanyang pinangako ay hindi naman niya natupad. Mga kaibigan, mabalik po tayo kay FL Lisa Marcos. Ako talaga tuwang-tuwa talaga sa ating First Lady. At kita niyo naman mga kaibigan, no? Eto, ang mga susunod na saling lahi, eto ay kanila pang makikita at may enjoy. Ito po, napakambosisi talaga ng ating First Lady. Talagang pinaayos pa niya ang mga libro, pinabookbind, at talaga namang pinaayos yung mga libro na may mga sira, na may mga book. Guys, talagang super na-appreciate ko talaga ito dahil sabi ko nga sa inyo, book lover ako. At alam naman natin, sa libro na andyan po ang treasure na hindi pa po natin talagang sa libro, nandyan po ang kayamanan, ang treasure. Kapag ikaw ay nagbasa ng isang libro mga kaibigan, para ka na rin pumunta sa ibang lugar, para ka na rin pumunta sa ibang era, at para ka na rin nakakalkal o nakadig ng isang kayamanan. Ganyan po mga kaibigan, kapag ikaw ay nagbabasa ng libro. Sa bagay, kapag iisipin ko,
Bakit nga naman magkakaroon ng interest yung past administration na ayusin ang mga librong ito, ayusin ang library or iba-iba pang mga lugar, no, mga kwarto sa Malacanang. Iisa lang naman ang kanilang aim, kaya sila nanungkulan. Walang iba, hindi para makatulong, hindi para maging productive, at hindi para i-preserve ang ating, at hindi para makatulong sa taong bayan, kundi para sa sariling interes. At ang kanilang motivation sa kanilang panunungkulan ay ito. Samantala ngayon, sa panahon ni PBBM, talaga namang nakikita natin na inaayos ang lahat ng bagay sa loob at labas ng Malacanang at maging sa iba-ibang parte ng ating bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Talaga namang nakakatanggap ng tulong na tatouch ng ating First Lady at ng ating Pangulo at talagang bumababa ang ating Pangulo at ating First Lady on the ground at personal na naghahatid ng tulong. Di ba napakaganda ng ating gobyerno ngayon? Isang gobyerno na hindi lang nakaupo sa Malacanang, kundi isang gobyerno na talaga namang bumababa at talagang personal na iniaabot ang tulong para masigurado na talagang natatanggap ng mga mamamayang Filipino. Kaya mga guys, tuloy natin, panoorin natin. Coming here today, I thought to myself, it's funny because the last time I was here, the first time I was here was 2 years ago. I remember because part of my duties as Fierce Lady is to fix a room, 1 room a week in Malacanang. We went to a room and it was full of books. Cultural books, heritage books, law books. There were 66,000 books all in all. Some of them were in the floor, some of them were amag. The law books especially were first edition, signed by the author themselves. So as a law student, you would die for something like that. All 66,000 books were sent here. They rebound it. They cataloged it properly. It's now in the 2nd floor of the mezzanine. Aircon, free for all. It's so nice that you did that for the country. Thank you very much. The point I'm trying to make is education comes in many forms, whether online books, hard copy books, first edition books, newspapers, fake news. No, that's not included. But on that happy note, congratulations. Sama-sama tayo. Babangon muli. I proudly present to you a gallery equipped with amazing features that will house and display the nation's printed wealth and protect several carefully curated significant collections of the National Library of the Great job, mahal na First Lady. You deserve a clap. Admin Gitch po, commentarista.